Nung nakarang linggo, nag-cover kami sa Bureau of Customs sa Port Area Manila para sa pagsisimula ng public bidding ng ilang luxury cars na na-seize mula sa Diskaya couple. Para sa quick background, ang mga Diskaya ang mga sangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Ilang luxury vehicles nila ang kinumpiska ng BOC dahil kulang sa tamang import documents at duties. Kaya ngayon, dumadaan ang mga kotse sa isang transparent na public auction. Kasama sa mga pinabid yung 2022 na Toyota Tundra, 2023 na Toyota Sequoia, yung 2023 na Rolls-Royce Cullinan, yung sinasabi nilang pinakamahal, 2022 na Mercedes-Benz G63, 2019 na MB G500, 2021 na Lincoln Navigator at 2022 na Bentley Bentayga. Ginanap yung auction sa Situation Room ng Bureau of Customs at nandun yung mga key officials tulad nila Finance Secretary Frederick Go, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at si ICI Judge Andres Reyes. Layunin ng bidding na mabawi ang nararapat na buwis at maibalik ang pondo sa kaban ng bayan. 3 sa 7 kotse ang naibenta, ang Mercedes-Benz G500 na nagkakahalaga ng 15.5 million, ang G63 AMG sa higit na 15.6 million at ang Lincoln Navigator na nabenta ng 7.1 million pesos. Kabuuang higit 38 million pesos ang nalikom mula sa auction. Ipinasa ang 90% ng proceeds sa Bureau of Treasury bilang bahagi ng pagbawi sa ill-gotten wealth, habang 10% ay para sa auction expenses at yung 4 na hindi nabenta, posibleng i-reprise at i-auction ulit. So ano magandang gawin sa mga ganitong klaseng coverage? Unang-una, kumuha ka ng wide shot ng lugar. May kita yung mga sasakyan, kung ilan yung bilang ng mga sasakyan. Tignan mo rin kung saan ito nakapwesto. Tulad nung pagpunta namin doon, nakapwesto yung mga sasakyan doon mismo sa labas ng Situation Room. So pumesto ako doon sa harap para makunan ko yung mga sasakyan, yung makuha ng mga sasakyan ng kabuuan. At gumamit din ako ng telephoto shot, kumilid ako para magkaroon ako ng kuwang para nakalinya yung mga sasakyan. Tapos yan, abangan mo rin yung pagdating ng mga key officials. Sinisigurado ko na bago magsimula yan, magkakaroon ng inspection yan. So mas maganda sa mga ganitong klaseng coverage, pumwesto ka na, kumanap ka na ng magandang anggulo para pagdaan ng mga mag-i-inspect ng mga sasakyan, naka-frame na yung kuha mo at pipitik ka na lang. Matapos mong makakuha ng mga gusto mong anggulo, siguraduhin mo naman na meron kang detalye at dapat kompleto ito. Kasi sa mga ganitong medyo masiselan na mga usapin o coverage, dapat talaga hindi ka magkakamali sa mga detalye. Kung kailangan mong i-confirm yung mga nakuha mong details, mas maganda para talagang sigurado naman na walang sabit. Ito pala yung mga sample ng mga kuha ko, sana makatulong.